Alam mo, Ria, kung lahat ng asawang militar ay katulad ni Darius, walang magiging broken family sa mundong ito. Natawa ang mga opisyal sa mesa. Itinaas ang kanilang mga baso bilang pagpupugay kay Darius Villanueva, ang 42 anyos na tenyente koronel na kilala sa pagiging huwarang opisyal at ama. Ngunit si Ria, ang kanyang asawa, ay ngumiti lamang ng pilit habang hinawakan ang baso ng tubig. Nakita niya kung paanong yumakap si Darius sa mga kasamahan, tumatawa ng malakas, ginagampanan ang papel ng perpektong lalaki. Hindi niya maiwasang mapansin na sa loob ng 6 na buwan, tuwing sasabihin ng mga tao na huwarang ama si Darius, may kung anong kirot sa kanyang dibdib. "Magkape ka na lang," mahinang sabi ni Ria sa sarili habang pinagmamasdan ang asawa. Hindi siya umimik. Hindi siya nagpakita ng anumang pag-aalinlangan. Gaya ng nakasanayan, siya ang tahimik na anino sa likod ng maliwanag na ilaw ng kanyang asawa. Nang gabing yon, sa loob ng kanilang sasakyan pauwi, tahimik na nagmamaneho si Darius habang nakatingin si Ria sa bintana. "Ang galing mo kanina," sabi ni Ria, hindi lumingon, "para kang walang tinatago." Sandaling nanigas ang kamay ni Darius sa manibela. "Anong ibig mong sabihin?" "Wala. Ibig kong sabihin, magaling kang magsalita sa harap ng mga kasamahan mo. Yung tipong panatag na panatag." Hindi sumagot si Darius. Bumaling si Ria sa kanya. Pinagmasdan ang panga nitong naninigas. Ang mga matang hindi siya nililingon. Sa loob ng 16 na taon ng pagsasama, natutunan ni Ria na basahin ang mga katahimikan ng asawa. Ang katahimikang ito ay may kahulugan, may laman, may itinatago. Kinabukasan, habang nasa opisina si Darius, nagring ang telepono niya. Nang makita ang pangalan sa screen, Selena, agad niyang pinatay ang tunog at tumingin sa paligid. Nasa loob siya ng kanyang pribadong opisina, sarado ang pinto. Ngunit parang may mga matang nakatingin sa kanya. Binasa niya ang mensahe. "Kailangan na nating mag-usap. Malapit na ang due date ko. Saan tayo makikita?" Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang no. Dali-dali niyang binura ang mensahe, tapos ay tiningnan ang mga papeles sa mesa, mga dokumento ng kanyang unit, mga budget allocation, at ang mga kahina-hinalang transaksyon na siya mismo ang pumirma. Hindi niya alam kung alin ang mas nakakatakot, ang malaman ng asawa ang tungkol kay Selena o ang malaman ng militar ang tungkol sa kanyang mga ginawang paglabag sa pondo. Sa hapon, nag-imbita si Darius ng isang business meeting sa isang coffee shop sa may BGC. Nakilala niya si Selena Aguirre, 27, buntis, nakasuot ng mamahaling damit na siya mismo ang gumili. "Darius, hindi ko na kaya," sabi ni Selena habang hinahaplos ang kanyang tiyan. "Kailangan ko ng katiyakan. Sinabi mong kondo, kailangan kong malaman kung sa akin na talaga." "Alam mo namang gagawin ko ang lahat para sa inyo?" mahinang sabi ni Darius habang inilalabas ang isang sobre. "Eto, para sa hospital at sa mga gamit ni baby. Huwag mong ipagkahalat ito." Kinuha ni Selena ang sobre, binuksan, at numiti nang makita ang laman. "Ganyang dapat, pero Darius, hindi mo ko pwedeng iwan na ganito forever. Kailan mo sasabihin kay Ria?" Napatigil si Darius. Ang pangalan ng kanyang asawa ay parang latigo sa kanyang dibdib. "Huwag muna, may mga bagay akong inaayos. Kapag handa na ako, sasabihin ko sa kanya." "Ang tagal mo namang maghanda," nailing na sabi ni Selena. "Baka naman hindi mo talaga balak. Baka ginagamit mo lang ako." "Hindi kita ginagamit. Mahal kita." Ngunit kahit si Darius mismo ay hindi sigurado kung totoo ang mga salitang yon. Sa totoo lang, hindi niya alam kung mahal niya si Selena o mahal niya ang ideya ng pagiging bata at malaya. Ang tanging sigurado siya, ayaw niyang mawala ang lahat, ang pamilya, ang karera, ang respeto. Ngunit narito siya, nakatayo sa gilid ng bangin, hawak ang kamay ng babaeng magtutulak sa kanya pababa. Samantala sa kanilang bahay sa Dasmariñas Village, nakaupo si Ria sa harap ng laptop habang hawak ang isang lumang resibo. Linggo-linggo tuwing may out-of-town seminar si Darius, may kakaibang pag-withdraw sa kanilang joint account. Hindi siya nagreklamo, hindi siya nagtanong. Ngunit ngayon, may nakita siyang pangalan sa isang bank statement na hindi niya kilala. Selena A. Aguirre,
at isang address sa isang condo unit sa Makati. Ano kaya ito? Bulong ni Rhea sa sarili. Hindi siya sigurado kung handa siyang malaman ng sagot, ngunit may kung anong boses sa loob niya. Isang boses na matagal nang natutulog na nagsasabing, panahon na para malaman mo ang totoo. Kinuha niya ang kanyang phone at nag-type ng pangalan sa search engine. Ang mga resulta ay hindi nagbigay ng agarang sagot, ngunit sapat na upang mag-apoy sa kanyang determinasyon. Isinara niya ang laptop, tumayo, at tumingin sa salamin. Ang babaeng nakikita niya, tahimik, matiyaga, mapagparaya, ay hindi na niya nakikilala. Sino ka na ba talaga, Rhea? Tanong niya sa sarili. At hanggang kailan mo itatago ang sarili mo sa likod ng anino ng asawa mo? Nang gabing yon, umuwi si Darius na may dalang bulaklak. Para sa pinakamagandang asawa, nakangiting sabi niya habang iniaalay ang mga rosas. Tiningnan siya ni Rhea, hindi ngumiti, hindi kumunot ang no. Salamat, mahinang sabi niya. Kinuha niya ang mga bulaklak at inilagay sa florera. Hindi niya hinalikan si Darius. Hindi rin niya ito tiningnan sa mata. Okay ka lang ba? Tanong ni Darius, may bahid ng pag-aalala sa boses. Parang iba ka ngayon. Pagod lang ako, sagot ni Rhea. Matutulog na ako. Pumasok siya sa kwarto, isinara ang pinto at tumayo sa harap ng salamin. Sa kanyang kamay, hawak niya ang phone na may nakasave na screenshot ng bank statement. Dahan-dahan niyang binuksan ang Notes app at nagsimulang mag-type. Abril 12. Unang beses kong napansin ang pangalan ni Selena A. Aguirre sa bangko. Abril 15. Nag-withdraw si Darius ng 50,000 sa isang ATM sa Makati. Abril 16. Nakita ko ang resibo ng kondo sa pangalan niya. Hindi siya sigurado kung ano ang kanyang hahanapin. Ngunit alam niyang hindi na siya makakatulog ng payapa hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan. Isinara niya ang phone at tumingin sa sarili sa salamin. Hindi na ako ang babaeng yon, mahinang sabi niya. Hindi na ako ang tahimik na asawang nagtitiis. Sa kabilang kwarto, nakaupo si Darius sa gilid ng kama. Hawak ang phone. May bagong mensahe mula kay Selena. Nakapag-isip ako, kung hindi mo kayang iwan si Rhea, ako na lang ang bahala. Baka gusto mong malaman ang lahat kung sino ka talaga. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang no. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang mensaheng yon. Sa isang banda, gusto niyang pakalmahin si Selena. Sa kabilang banda, natatakot siyang baka may gawin itong hindi inaasahan. Tiningnan niya ang pinto ng kanilang kwarto, kung saan natutulog ang kanyang asawa. Ano na bang nangyayari sa buhay ko? Bulong niya sa sarili. Hindi niya alam na sa kabilang side ng pinto, gising si Rhea, nakikinig sa mga yabag ng asawa at hawak ang phone na may listahan ng mga pangalan at numero na kanyang sisimulang imbestigahan. Sa gabing yun, 2 tao ang nagtago ng sikreto sa isa't isa. Ngunit isa lamang sa kanila ang handang harapin ang katotohanan. Kinabukasan, maagang gumising si Rhea. Habang naliligo si Darius, kinuha niya ang kanyang phone at tumawag sa isang numero na hindi niya alam kung saan ang galing. Isang numero na nakuha niya mula sa mga lumang papel ng asawa. Magandang umaga, gusto ko sanang magtanong tungkol sa isang transaksyon, mahinang sabi niya. May kilala ba kayong abogado na pwedeng tumulong sa akin? Hindi pa niya alam ang buong plano, ngunit sa sandali ngayon, alam niya na ang unang hakbang ay nagawa na, at walang makakapigil sa kanya na ipagpatuloy ang paglalakad patungo sa katotohanan. Kinabukasan, habang abala si Darius sa paghahanda para sa isang morning briefing, tahimik na binuksan ni Rhea ang laptop sa kusina. Ang mga daliri niya ay malamig habang nag-i-scroll sa online banking account na ibinabahagi nila ng asawa. Ilang buwan na niyang napapansin ang mga transaksyong hindi tugma sa sahod ng isang opisyal ng militar. Nung una, inisip niyang pagkakamali lamang ito. Ngunit ngayon, alam niyang hindi na. Kinuha niya ang USB drive na binili niya kahapon sa isang maliit na tindahan sa kanto, malayo sa kanilang subdivision upang walang makakilala sa kanya. Isinalin niya ang mga bank statement, screenshot ng mga mensahe, at ang listahan ng mga resibo na nakita niya sa bulsa ng coat ni Darius nung isang linggo.
Bawat file na kanyang kinokopya ay parang maliit na martilyo na pumipintig sa kanyang dibdib. Hindi siya umiyak. Hindi na siya umiyak mula nung gabing nakita niya ang pangalan ni Selena Aguirre sa statement. "Rhea, nasaan ang susi ng kotse ko?" Boses ni Darius mula sa itaas. Mabilis niyang tinago ang USB sa loob ng isang lumang aklat sa bookshelf, isang lugar na hindi kailanman hinawakan ng asawa. "Nasa lamesa, malapit sa pinto," sagot niya. Ang boses ay kalmado at pantay. Pagkalabas ni Darius, bumuwantong hininga si Rhea. Tiningnan niya ang mga papel na nakalatag sa harap niya. May resibo mula sa isang mamahaling restaurant sa BGC, isang hotel sa Makati na hindi niya kilala, at isang down payment para sa isang condo unit sa Manila. Ang mga numero ay nagsasabi ng isang kwento na hindi na niya kayang balewalain. Samantala, sa isang coffee shop malapit sa Quezon City, nakaupo si Darius kasama si Selena. Ang buntis na babae ay nakasuot ng mamahaling damit na tila bagong bili. Sa kabila ng kanyang tiyan, na halatang-halata na, may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Hindi ang liwanag ng isang ina, kundi ng isang taong may hinihintay na malaking bagay. "Sabihin mo sa akin kung kumusta na ang kondo," sabi ni Selena. Ang boses ay may halong pagkabagot. "Kailan ko ba makukuha ang susi? Ayoko na maghintay." "Malapit na," sagot ni Darius. Ang mga mata ay nakatutok sa kanyang kape. "May ilang papeles pa na kailangan kong asikasuhin. Huwag kang mag-alala." "Palagi mong sinasabi yan." Inilapit ni Selena ang kanyang mukha. "Alam mo, kung ayaw mong gawin ito, pwede kong sabihin sa lahat ang tungkol sa atin. Pwede kong ipakita ang mga mensahe mo sa asawa mo." Nanigas si Darius. "Huwag mong babantaan ako, Selena." "Hindi ako nagbabanta. Nagpapaalala lang ako." Numiti si Selena, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Gusto ko lang siguraduhin na alam mo ang pinag-uusapan natin. Gusto ko ng maayos na buhay para sa anak natin. At gusto ko ng bahay na matatawag kong akin." Nang umalis si Darius, tumawag si Selena sa kanyang matalik na kaibigan na si Jenny. Habang naglalakad siya sa parking lot, ang boses niya ay puno ng kakaibang kasiyahan. "Jen, hindi mo alam kung gaano ko kasaya," bulong niya sa telepon. "Ang tanga ng lalaki niyon. Iniisip niya na mahal ko siya. Pero ang totoo, gusto ko lang ang pera niya at ang bahay na yon. Kapag nakuha ko na ang lahat, hindi ko na siya kailangan." "Pero paano ang anak mo?" tanong ni Jenny. "Ang anak ko ay magiging daan ko para makuha ang lahat. Kapag nandyan na siya, wala nang atrasan si Darius. Pipilitin ko siyang iwan ng asawa niya. At kapag nangyari yon, kukunin ko ang lahat. Ang bahay, ang pera, ang lahat." Hindi alam ni Selena na ang tawag na yon ay hindi lamang narinig ng mga taong nasa paligid niya. Sa kabilang dulo ng parking lot, may isang lalaking nakaupo sa kanyang sasakyan. Hawak ang kanyang cellphone na naka-record. Hindi niya kilala si Selena, ngunit nakilala niya si Darius, ang opisyal na madalas dumalaw sa kanyang tindahan ng kape. At alam niyang may taong dapat makarinig ng pag-amin na yon. Nang gabing yon, umuwi si Darius ng may dalang bulaklak. Puting rosas, ang paborito ni Rhea. Ngunit nang makita niya ang asawa na nakaupo sa sala, ang mga mata ay nakatutok sa isang libro, alam niyang may mali. "Para sa'yo," sabi niya, inilalapag ang bulaklak sa mesa. "Maraming salamat," sagot ni Rhea. Ang boses ay walang emosyon. Hindi man lang niya tiningnan ang bulaklak. "May problema ba?" tanong ni Darius. Sinusubukang basahin ang mukha ng asawa. "Wala naman." Tumayo si Rhea at nagtungo sa kusina. "Nag-aayos lang ako ng mga gamit." Hindi na nagtanong pa si Darius. Ngunit sa kanyang isip, may kakaibang kaba na bumabalot sa kanya. May mga bagay na hindi niya maipaliwanag. Ang mga resibo na nawawala, ang phone na palaging nakatago, ang mga mata ni Rhea na tila may alam. Samantala sa kanyang kwarto, binuksan ni Rhea ang kanyang lumang laptop. Ang screen ay nagliwanag at nakita niya ang isang email mula sa isang abogado na kanyang nakausap kaninang umaga. "Nakakuha na ako ng ilang impormasyon. May kilala akong investigator na makakatulong sa'yo. Sabihin mo lang kung handa ka na." Tiningnan ni Rhea ang kanyang sarili sa salamin.
Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang tahimik na may bahay na lagi na lang nagtitiis. Sa halip, may bagong liwanag sa kanyang mga mata. Ang liwanag ng isang taong handa nang harapin ang katotohanan, kahit na masakit pa ito. Kinabukasan, habang abala si Darius sa opisina, nagtungo si Rhea sa isang maliit na coffee shop sa may katipunan. Doon niya nakita ang lalaking nag-record ng tawag ni Selena. Ang lalaki na nagpakilalang si Mang Anthony ay may hawak na isang USB drive. "Alam kong hindi mo ako kilala, ma'am," sabi ni Mang Tony. Ang boses ay mahina at maingat. "Ngunit narinig ko ang isang pag-uusap kahapon na sa tingin ko ay dapat mong malaman. Ang babae na kasama ng asawa mo, hindi siya tapat sa kanya. Hindi siya mahal. Interesado lang siya sa pera at ari-arian." Nang buksan ni Rhea ang recording, algotes ni Selena ay malinaw na narinig sa kanyang tainga. "Ang tanga ng lalaking yon. Iniisip niya na mahal ko siya. Pero ang totoo, gusto ko lang ang pera niya at ang bahay na yon." Nanlamig si Rhea. Hindi habis sa sakit ng pagkakanulo, kung tutuusin, alam na niya yon. Nanlamig siya dahil sa realization na ang babae na sumisira sa kanyang pamilya ay hindi man lang mahal ang kanyang asawa. Ang lahat ng ito, ang mga luha, ang sakit, ang mga gabing hindi siya makatulog, ay para sa isang taong ginagamit lamang si Darius. "Ma'am, gusto niyo bang ipaalam ko ito sa pulis?" tanong ni Mang Tony. Umiling si Rhea. "Hindi pa. Kailangan ko munang ayusin ang lahat. Pero salamat sa pagbibigay nito sa akin." Pag-uwi niya, itinago niya ang USB sa loob ng isang lumang kahon sa ilalim ng kama. Hindi pa niya alam kung paano niya gagamitin ang ebidensyang ito, ngunit alam niyang darating ang panahon na kakailanganin niya ito. At sa sandaling yon, ang kanyang puso ay hindi na puno ng takot o pagdududa. Sa halip, may kakaibang kapayapaan na bumabalot sa kanya. Ang kapayapaan ng isang taong alam na ang katotohanan ay nasa kanyang mga kamay. Habang natutulog si Darius sa tabi niya, tahimik na tumingin si Rhea sa kisame. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ngunit sa unang pagkakataon, alam niyang hindi na siya nag-iisa. May ebidensya na siya. May plano na siya. At sa tamang panahon, ang lahat ng ito ay magiging sandata niya upang makuha ang hustisya na nararapat sa kanya. Umaga ng Lunes, at habang naghahanda si Rhea ng almusal, hindi na niya hinintay na matapos si Darius sa kanyang kape. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, siya ang unang umalis ng bahay. Hindi para mamili, hindi para magsimba, kundi para sa isang pagpupulong na hindi alam ng kanyang asawa. Pumunta siya sa isang maliit na opisina sa may ermita, kung saan naghihintay ang abogadong si Ate Miriam Santos, isang babaeng kilala sa paghawak ng mga kasong may kinalaman sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Hindi nagtagal ang pagpapakilala. Inilatag ni Rhea ang isang brown envelope sa mesa, at sa loob nito ay ang mga kopya ng bank statements, resibo, at ang recording na nakuha niya mula kay Mang Tony. "Gusto kong maging handa ang lahat," sabi ni Rhea. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. "Hindi ko alam kung kailan ko ito gagamitin, ngunit gusto kong maging legal at kumpleto ang lahat." Tiningnan ni Ate Santos ang mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay dumaos-dos sa mga numero at petsa. "May sapat na ebidensya ka para sa diborsyo, Rhea. Ngunit kung gusto magiang katiwalian, kailangan nating maging maingat. Ang mga ito ay maaaring magamit laban sa kanya sa korte militar." "Ganun ba?" mahinang sabi ni Rhea. Hindi bilang tanong, kundi bilang pahayag. "Kung gayon, ihanda natin ang lahat. Pareho." Habang pinag-uusapan nila ang mga detalye ng kaso, naramdaman ni Rhea ang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Sa loob ng maraming taon, siya ay tahimik na nagtitiis. Ngunit sa sandaling yon, habang nakikipag-usap sa isang abogado na seryoso sa kanyang mga salita, napagtanto niyang hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Hindi na siya ang babaeng tahimik na naghihintay sa bahay. Siya na ang nagtatakda ng mga hakbang. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, nakaupo si Darius sa kanyang opisina sa kuwartel. Ang mga mata ay nakatitig sa screen ng computer. Hindi siya mapakali. Sa loob ng 2 linggo, may mga katanungan na paulit-ulit na bumabalik tungkol sa mga pondo ng unit. Mga tanong na tila inosente sa simula, ngunit alam niyang may pinagmumulan.
Sir, may ilang dokumento po na kailangan ng audit team. Sabi ng kanyang aide si Kapitan de la Cruz habang inilalapag ang isang folder sa mesa. Tungkol po sa mga disbursement noong nakaraang quarter, hindi tumingala si Darius. Iwan mo na lang dito, ako na ang bahala. Ngunit nang umalis ang aide, hindi niya nabuksan ang folder. Sa halip, kinuha niya ang kanyang telpo at nag-type ng mensahe kay Selena. Kumusta ka? Kumusta ang baby? Ilang sandali pa sumagot si Selena. Okay naman, pero sabi ng doktor baka maaga daw ako manganak. Kailangan ko ng pambayad sa ospital, Darius, mayon na. Napabuntong hininga si Darius. Tiningnan niya ang folder ng audit na nasa mesa, pagkatapos ay ang kanyang telpo. 2 mundo, 2 pangangailangan at siya ay nasa gitna. Hindi kayang pagsabayin, ngunit hindi rin kayang pabayaan ng alinman. Kinagabihan umuwi si Darius ng mas maaga kaysa karaniwan. Nakita niya nakaupo si Rhea sa sala, may hawak na libro ngunit hindi naman talaga nagbabasa. Tila may ibang nasa isip niya. Ang aga mo namang umuwi, sabi ni Rhea, hindi tumitingin sa kanya. Maraming trabaho, sagot ni Darius, hinubad ang kanyang unipormen pang opisina. Bukas may kailangan akong asikasuhin. Hindi muna ako makakauwi ng ganito kaaga. Hindi sumagot si Rhea. Sa halip, tinupi niya ang pahina ng kanyang libro at tumayo. Sige, magpahinga ka na. Ngunit bago siya tuluyang umalis ng sala, huminto siya at lumingon. Darius, may itatanong sana ako sa'yo. Matagal ko nang gustong itanong ngunit hindi ko alam kung paano sisimulan. Napatigil si Darius. Ano yon? May iba ka bang pinagkakaabalahan bukod sa trabaho? Tanong ni Rhea. Ang boses ay tahimik, ngunit matalim. May pinagkakaabalahan ka bang hindi ko alam? Ilang segundo ang lumipas. Naramdaman ni Darius ang bigat ng tanong, ngunit pinili niyang ngumiti at iwasan ito. Wala naman. Bakit mga tanong? Wala lang, sabi ni Rhea. Lumingon at naglakad palayo. Naisip ko lang. Hindi niya nakita ang bahagyang panginginig ng kamay ni Darius habang inilalagay nito ang kanyang bag. Hindi niya nakita ang pag-alala sa kanyang mga mata. Ngunit naramdaman niya ang simula ng pagbitak, ang unang pahiwatig na ang kanyang itinayong mundo ay hindi na matatag. Kinabukasan, habang wala si Darius, muling lumabas si Rhea. Sa pagkakataong ito, pumunta siya sa isang pribadong investigador na inirekomenda ng kanyang abogado. Isang retiradong opisyal ng NBI na may malinis na record at walang koneksyon sa militar. Ibinigay niya ang mga kopya ng lahat ng ebidensya kasama ang recording mula kay Mang Tony. Gusto ko maging sigurado na ligtas ang lahat ng ito, sabi ni Rhea. Kung sakaling mawala ang orihinal, may kopya ka. Tumango ang investigador. Handa ka na ba sa mga posibleng kahihinatnan, Mrs. Villanueva? Kapag nailabas ang mga ito, hindi na maibabalik ang lahat. Hindi nagdalawang isip si Rhea. Handa na ako. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Ngunit sa kanyang pag-uwi, hindi niya maiwasang isipin ang mga salitang yon. Handa na ba talaga siya? Alam niya ang susunod na mga hakbang ay magwawasak ng pamilya, ng pangalan, ng lahat ng itinayo nila ni Darius. Ngunit sa kabilang banda, ano pa ba ang natitira sa kanilang pagsasama? Isang bahay na puno ng kasinungalingan, isang relasyon na walang katotohanan. Habang papalapit siya sa kanilang tahanan, nakita niya may sasakyang nakaparada sa labas. Isang itim na SUV na pamilyar sa kanya. Huminto siya at pinanood mula sa malayo. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Darius mula sa bahay, may dalang maliit na bag at sumakay sa SUV. Hindi niya napansin na nakatayo pala si Rhea sa kabilang kalsada. Tiningnan ni Rhea ang kanyang rilo. 3:00 ng hapon. Alam niyang hindi trabaho ang dahilan ng pag-alis na yon. Alam niya kung saan patungo si Darius, sa ospital, sa kondo, sa kabilang babae. Hindi siya sumunod. Hindi na niya kailangan. Sa halip, bumalik siya sa loob ng bahay, pinuksan ang kanyang laptop at pinuksan ang folder na may markang evidence. Sinuri niya ang bawat dokumento, tiniyak na kumpleto ang lahat,
at gumawa ng karagdagang tala. Sa kabilang dako, sa luxury condo sa may BGC, abalang inaayos ni Selena ang kanyang mga gamit. Nakaupo si Darius sa sopa, nanonood sa kanya nang may pag-aalalang hindi niya maipaliwanag. "Sabihin mo sa akin, Selena," biglang sabi ni Darius. "Bakit mo ba talaga ako gusto? Hindi lang naman dahil sa pera, di ba?" Huminto si Selena sa pag-aayos ng kanyang damit. Lumingon sa kanya na may matamis na ngiti. "Siyempre hindi, Darius. Mahal kita." Ngunit hindi niya napansin ang bahagyang pag-iwas ng kanyang mga mata. Hindi niya narinig ang bahagyang pagbabago sa kanyang tono. At hindi niya alam na sa kabilang panig ng lungsod may isang babaeng tahimik na naghahanda ng kanyang pagbagsak. Kinagabihan, habang natutulog si Darius sa kanyang kondo, nakatanggap si Rhea ng mensahe mula sa kanyang abogado. "Handa na ang lahat ng papeles. Kailan mo balak gamitin?" Tumingin si Rhea sa kanyang telpo, pagkatapos ay sa kanyang nightstand kung saan nakadisplay ang isang lumang litrato ng kanilang kasal. Sa larawang yon, pareho silang nakangiti. Walang alam, walang takot, puno ng pag-asa. Ngunit ang larawang yon ay bahagi na lamang ng nakaraan. Tumugon si Rhea. "Hintayin natin ang tamang panahon. Malapit na." Makalipas ang 2 araw, habang abala si Darius sa pag-aasika ng mga papeles para sa ospital ni Selena, may dumating na opisyal mula sa tanggapan ng Inspector General. Nakatayo ito sa harap ng kanyang mesa, may dalang folder na katulad ng iniwan ng kanyang aide. "Lieutenant Colonel Villanueva," sabi ng opisyal, "may mga katanungan kami tungkol sa ilang mga transaksyon sa inyong unit. Kailangan naming makipag-usap sa inyo." Naramdaman ni Darius ang pagbilis ng kanyang tibok ng puso. "Anong mga transaksyon?" "Ang mga pondong inilaan para sa maintenance ng mga sasakyan ng unit. May mga irregularidad po sa mga resibo," paliwanag ng opisyal. "Gusto lamang naming linawin ang ilang bagay." Hindi nakaimik si Darius. Alam niyang hindi ito basta katanungan. Ito na ang simula ng pagbagsak. At sa sandaling yon, habang nakaupo sa kanyang opisina na may naghihintay na opisyal sa harap, napagtanto niyang ang lahat ng kanyang itinayo ay nagsisimula ng gumuho. Ngunit hindi niya alam na ang pinakamalaking dagok ay darating pa. Hindi mula sa opisyal na ito, kundi mula sa babaeng natutulog sa kanilang bahay, tahimik na naghihintay ng tamang sandali upang ilabas ang lahat. Sa gabing yon, habang naghahanda si Rhea para matulog, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Selena. Isang mensaheng hindi inaasahan. "Alam kong alam mo na ang lahat. Ngunit gusto kong malaman mo, hindi mo siya kayang panatilihin. Ako ang magiging huli niyang kasama." Ngumiti si Rhea, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kakaibang kapayapaan. Hindi siya sumagot, hindi na niya kailangan. Sa halip, isinara niya ang kanyang telepono, pinatay ang ilaw at humiga sa kama. Alam na sa susunod na mga araw, ang lahat ng ito ay magkakaroon na ng katapusan. At sa isang ospital sa Manila, habang nararamdaman ang unang pagsakit ng kanyang tiyan, napagtanto ni Selena na malapit na ang kanyang panganganak. Hindi niya alam na ang kanyang pagdating sa mundo ay magiging hudyat din ng pagdating ng katotohanan. Ang katotohanang ilalabas ni Rhea sa tamang sandali. Madilim pa ang umaga nang maramdaman ni Selena ang unang matinding pag-ikit sa kanyang tiyan. Napaigik siya. Hinawakan ang gilid ng kama habang hinihintay na mawala ang sakit. Ilang segundo ang lumipas. Bumalik ito. Mas malakas, mas matagal. Napagtanto niyang hindi na ito ang mga maling sinyale is na ilang araw niyang naramdaman. Ito na nga, dali-dali niyang kinuha ang telepon at tinawagan si Darius. 2 ring pa lang, sumagot na ito. "Selena, ano nangyari?" Parang gising na gising ang boses nito, walang antok. "Darating na," sabi ni Selena humihingal. "Yung sakit, malakas na. Kailangan mo nang pumunta." Sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, narinig niya ang paggalaw ni Darius, ang tunog ng mga susi, ang pagbukas ng pinto. "Nandiyan na ako, sandali lang." May pag-aalala sa boses nito, ngunit may halong kakaibang pananabik. "Huwag kang matakot, nandito na ako."
Hindi alam ni Selena kung natatakot ba talaga siya o excited lang. Sa loob ng 9 na buwan, ito na ang hinihintay ngang sandali. Ang araw na magkakaroon siya ng hawak laban kay Darius. Ang anak na ito ang magtitiyak na hindi siya pwedeng iwanan nito. Ang anak na ito ang magbubukas ng pinto patungo sa bahay na yon, sa buhay na yon, sa pangalang Villanueva. Ngunit may kung anong kakaiba sa pakiramdam niya habang nakahiga sa puting kama ng pribadong ospital sa Manila. Hindi niya maipaliwanag. Parang may anino na sumusunod sa kanya. Hindi niya alam kung bakit. Pagdating ni Darius sa ospital, mabilis siyang naglakad papunta sa reception. Mukha siyang pagod, kulang sa tulog, halatang nagmamadali. Ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. "Selena Aguirre, nananganak na!" Inakay siya ng nurse papunta sa delivery room. Nang makita niya si Selena, nakahiga ito sa kama, basang-basa ng pawis, hihigpitan ng kamay ng nurse habang dumadaan ang isa pang pag-ikit. Napatingin si Darius sa kanyang rilo. Halos hindi siya nakatulog sa buong linggo. Hindi dahil sa excitement, kundi dahil sa audit sa kwartel. Ilang beses na siyang tinawag ng kanyang superior para sa mga katanungan tungkol sa mga pondo. Ilang beses niyang inilipat ang mga numero, nagpadala ng mga pekeng resibo, nag-imbento ng mga proyekto na hindi naman nangyari. Ngunit sa sandaling ito, nang makita niya ang babaeng nagdadala ng kanyang anak, nakalimutan niya muna ang lahat. "Mahal," sabi niya, lumapit sa kama at hinawakan ang kamay ni Selena. "Kaya mo yan. Nandito ako." Numiti si Selena, ngunit may kung anong kakaiba sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung sakit ba o iba pa. "Sabi mo, hindi mo ako iiwan, di ba?" Tanong niya, halos pabulong. Napakunot ang no ni Darius. "Bakit mo natanong? Ngayon pa?" "Sagutin mo lang ako." Tumingin si Darius sa paligid. Ang mga nurse ay abala sa paghahanda ng mga gamit. Ang doktor ay papasok pa lamang. "Hindi kita iiwan," sabi niya, seryoso. "Pangako." May kakaibang kasiyahan sa mga mata ni Selena. "Sige, ingatan mo ang pangako niyan." Makalipas ang ilang oras, narinig ang unang iyak ng sanggol. Mataas, malakas, puno ng buhay. Napangiti si Darius, hindi niya napigilan. May kakaibang init sa kanyang dibdib nang makita niya ang maliit na nilalang na iyon nakabalot sa puting tela. Mukhang kulubot at pula. Ang kanyang anak. Ang kanyang dugo. "Congratulations, sir!" sabi ng doktor. Iniaabot ang sanggol kay Selena. "Malusog ang baby, babae." Napatingin si Darius sa sanggol pagkatapos kay Selena. Sa unang pagkakataon sa mga nakaraang buwan, nakaramdam siya ng tunay na saya. Hindi ang pekeng saya na ipinapakita niya sa publiko, kundi ang totoo. "Maganda siya," bulong niya. "Kamukha mo." Ngumiti si Selena, ngunit may pagod sa kanyang mga mata. "Anong pangalan natin sa kanya?" Napaisip si Darius. "Si Camila. Gusto mo?" "Camila Villanueva," sabi ni Selena. Binikas ang apelyido na parang sinisipsip ang lasa nito. "Gusto ko yan." Sandaling tumigil si Darius. Narinig niya ang apelyido na yon, ang kanyang apelyido, at biglang bumalik ang bigat sa kanyang dibdib. Si Rhea, ang kanyang asawa, ang kanyang 2 anak sa bahay. Paano niya ipapaliwanag ito? Paano niya itatago ang batang ito? Ngunit hindi niya pinakita ang kaba. Ngumiti siya kay Selena, hinawakan ang kamay nito. "Oo, Camila Villanueva." May kung anong kakaiba sa ngiti ni Selena. Parang may alam itong hindi niya alam. Ngunit hindi niya ito pinansin. Masyado siyang abala sa pagtingin sa kanyang anak. Makalipas ang ilang oras, inilipat si Selena sa isang pribadong silid. Malaki ang kwarto, may sariling banyo, may tanawin ng Manila skyline. Binayaran ni Darius ang lahat. Cash, para walang papel na dadaan sa bangko. Hindi niya alam kung gaano pa katagal niyang kayang itago ang mga ganitong gastos. Ang audit sa kwartel ay lalong humihigpit. Ilang beses na siyang tinanong tungkol sa mga nawawalang pondo. Ilang beses na siyang nakaiwas.
Ngunit sa sandaling ito, habang hawak niya ang kanyang anak, nakalimutan niya ang lahat. Ang ganda niya, sabi niya, hinahaplos ang pisingi ng sanggol. Parang anghel. Nakahiga si Selena sa kama. Pagod, ngunit gising. Darius, sabi niya, mahina. May sasabihin ako sa'yo. Napatingin si Darius sa kanya. Ano? Huminga ng malalim si Selena. Kailan mo sasabihin sa asawa mo? Tungkol sa atin? Tungkol kay Camila? Nanigas si Darius. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Selena, alam mo namang kailangan ko ng panahon. Hindi ganito kadali. Panahon? Tumawa si Selena. Ngunit walang saya sa tawa. 9 na buwan na. 9 na buwan kong hinihintay na gawin mo ang tama. 9 na buwan kong tinatago ang tiyan ko sa mga kaibigan ko, sa pamilya ko, sa lahat. At ngayong nandito na ang anak mo, sasabihin mo lang na kailangan mo ng panahon? Hindi mo naiintindihan, sabi ni Darius. Ang boses ay pabulong. Si Rhea, kung malaman niya, ano? Aalis siya? Eh di mas mabuti. Sumiklab ang mga mata ni Selena. Mas mabuti pang malaman niya ang totoo kaysa magpanggap kang perpektong asawa sa harap niya habang ako'y naghihintay dito na parang tanga. Dahan-dahan ka lang, sabi ni Darius. Sinusubukang pakalmahin siya. Kakapanganak mo lang. Kailangan mong magpahinga. Hindi ako mapapahinga hanggat hindi ko alam kung ano ang plano mo. Napatingin si Selena sa sanggol. Pagkatapos ay bumalik kay Darius. Plano mo ba akong panatilihin dito na parang sikreto habang buhay? O may balak ka ba talagang iwan ng asawa mo? Hindi sumagot si Darius. Hindi niya alam ang isasagot. Sa totoo lang, hindi niya naisip na darating ang sandaling ito. Iniisip niya na baka magbago ang lahat, na baka mawala na lang si Rhea, na baka may mangyari na magpapadali ng lahat. Ngunit narito siya, nakaharap sa katotohanang hindi na niya kayang ipagpaliban. Selena, sabi niya, mahina. Mahal kita. Mahal ko ang anak natin. Nuten, kailangan ko ng panahon. Hindi ko kayang sirain ang lahat ng sabay-sabay. Kailangan kong ayusin ang mga bagay-bagay. Anong aayusin? Mapait na tanong ni Selena. Ang pera mo? Ang mga sikreto mo? O ang buhay mo na parang perpekto? Bago pa makasagot si Darius, may kumatok sa pinto. Napatingin silang dalawa sa pinto. Ang nurse ay pumasok kanina, ngunit ito ay ibang tunog. Mas mabagal, mas sinadya. 3 katok, pagkatapos ay katahimikan. Sandali, sabi ni Darius, tumayo at lumapit sa pinto. Binuksan niya ito ng bahagya, at nanigas siya. Nakatayo si Rhea sa harap niya. Hindi siya mukhang galit, hindi siya mukhang luhaan. Nakasuot siya ng simpleng damit, beige na blouse, maitim na pantalon, at may dalang maliit na kahon na nakabalot ng puting laso at isang makapal na folder na kulay Manila. Mukha siyang isang bisita na dumating para bumati. Mukha siyang walang ideya sa kung ano ang nangyayari. Ngunit alam ni Darius, sa isang sulya pa lang, alam ni Rhea ang lahat. Rhea, sabi niya, ang boses ay basag. Anong ginagawa mo dito? Noumiti si Rhea. Isang mahinahon, magalang nangiiti. Dumating ako para batiin ang anak mo, sabi niya mahinahon, at para ihatid ang regalo ko. Tumingin si Darius sa folder, tumingin siya sa kahon, tumingin siya sa mga mata ng kanyang asawa, ang mga matang hindi niya nakita sa loob ng maraming taon, ang mga matang tahimik, mapagmasid, at ngayon, puno ng isang bagay na hindi niya kayang pangalanan. Rhea, pakiusap, bulong niya. Hindi ito ang lugar. Tama, sang-ayon ni Rhea, humakbang papalapit. Kaya pumasok na ako, para makausap natin ng maayos. Hindi makagalaw si Darius. Nakatayo siya sa pintuan, hinaharangan ang daan, ngunit parang natunaw ang kanyang mga binti. Rhea, hindi mo kailangang gawin ito. Umuwi ka na lang. Pag-usapan natin ito sa bahay. Sa bahay? Mahinang tumawa si Rhea. Darius, ilang taon na tayo nag-uusap sa bahay? Ilang taon na tayo nagpapanggap na maayos ang lahat? Hindi. Ngayon na, dito, sa harap ng katotohanan.
Napalingon si Darius kay Selena na nakatingin sa kanya na may halong pagkalito at takot. "Sino yan?" tanong ni Selena. Ang boses ay nanginginig. "Darius, sino ba yan?" Hindi sumagot si Darius. Hindi niya kaya. Hinawakan ni Rhea ang pinto at dahan-dahang itinulak ito. Hindi lumaban si Darius. Parang nawalan siya ng lakas. Pumasok si Rhea sa silid. Tahimik, mahinahon, dala ang kanyang kahon at folder. Tumigil siya sa harap ng kama. Tumingin kay Selena. Pagkatapos ay sasanggol. "Congratulations," sabi ni Rhea. Ang boses ay puno ng kakaibang init. "Maganda ang anak mo." Kamukha ni Darius noong bata pa siya. Nanigas si Selena. "Sino ka?" Pasensya na. Hindi pa ako nagpakilala." Inilahad ni Rhea ang kanyang kamay. "Ako si Rhea, ang asawa ni Darius." Para bang may humampas kay Selena. Nanlaki ang mga mata nito. Napatingin kay Darius, pagkatapos ay bumalik kay Rhea. Ikaw ang..." "Oo," mahinahong sabi ni Rhea. "Ako nga." Hindi makapagsalita si Selena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hinawakan ang sanggol ng mas mahigpit. "Darius, ano to? Bakit nandito ang asawa mo? Bakit?" "Kasi," sabi ni Rhea, inilapag ang folder sa mesa. "May kailangan tayong pag-usapan. Lahat tayo." Tumalikod si Rhea kay Selena at hinarap si Darius. Sa unang pagkakataon, nakita ni Darius ang mga mata nito ng diretsyo. Ang mga matang tahimik, mapagmasid, at ngayon, puno ng isang bagay na hindi niya kayang pangalanan. Hindi galit. Hindi sakit. Isang bagay na mas malalim, mas kalmado. "Umupo ka, Darius," sabi ni Rhea. Ang boses ay mahinahon, ngunit matatag. "May ipapakita ko sa'yo." "Darius, wag mo hayaang..." Nagsimula si Selena, ngunit pinuto siya ni Rhea. "Selena," sabi ni Rhea, lumingon sa kanya. "Alam ko marami kang tanong, at sasagutin ko lahat. Ngunit sa ngayon, kailangan kong kausapin ang asawa ko. Sandali lang." May kung anong sa boses ni Rhea, isang awtoridad na hindi kayang labanan ni Selena. Tahimik itong tumingin kay Darius. Pagkatapos ay sasanggol, pagkatapos ay bumalik kay Rhea. Hindi ito umimik. Binuksan ni Rhea ang folder, dahan-dahan, walang pagmamadali. Kumuha siya ng ilang dokumento, mga papel na may selyo, mga resibo, mga litrato, at inilapag ang mga ito sa mesa. "Darius," sabi ni Rhea, mahinahon, "alam ko ang lahat. Ang relasyon mo kay Selena, ang pera na kinuha mo sa kwartel, ang mga kasinungalingan, ang lahat." Nanigas si Darius. "Rhea, pakiusap," sabi ni Rhea. Itinaas ang kamay. "Hayaan mo ako magsalita. Sa loob ng 16 na taon, nakinig ako sa'yo. Ngayon, makinig ka naman sa akin." Tumahimik si Darius. Hindi siya makakilos. Hindi siya makahinga. "May dala akong 2 bagay," sabi ni Rhea. Itinuro ang kahon at ang folder. "Ang kahon na ito, regalo para sa anak mo. Hindi ko ito binuksan, ngunit alam kong may laman itong maganda. Ang folder na ito," hinawakan niya ito, "ay ang mga dokumento ng diborsyo at ang mga ebidensya ng iyong mga ginawa." Nagkaroon ng malalim na katahimikan sa silid. Narinig ni Darius ang sarili niyang paghinga, mabilis at mababaw. Narinig niya ang mahinang iyak ng sanggol. Narinig niya ang paghinga ni Selena na parang humihikbi. "Rhea," sabi ni Darius, ang boses ay pabulong. "Pakiusap! Huwag mong gawin ito! Pag-usapan natin na pag-usapan na natin," sabi ni Rhea, mahinahon. "Sa loob ng 16 na taon, na pag-usapan na natin ang lahat, ngunit hindi ka nakinig. Hindi mo ako nakita. Hindi mo nakita ang mga gabing umiiyak ako sa kwarto habang natutulog ka. Hindi mo nakita ang mga araw na nagpapanggap akong masaya sa harap ng mga kaibigan mo, sa harap ng mga anak natin, sa harap ng lahat." Tumigil si Rhea. Huminga ng malalim. "Ngunit hindi na ako iiyak, Darius. Hindi na ako magpapanggap. Tapos na." Kumuha si Rhea ng isang dokumento mula sa folder.
ang unang pahina ng diborsyo at inilapag ito sa mesa. Nagsampa na ako. Lahat ng ebidensya, ang mga bank statement, ang mga resibo, ang mga litrato, ang mga mensahe, nasa abogado ko na. At may kopya rin ng investigador ng kwartel. Para bang may bumagsak na mundo kay Darius? Ano? Investigador? Rhea, alam mo bang... Alam ko, sabi ni Rhea, mahinahon. Alam ko may audit sa kwartel. Alam kong ginamit mo ang pondo para sa ospital ni Selena. Alam kong ilang buwan mo nang itinatago ang mga numero. Alam ko ang lahat, Darius. At alam ko rin na hindi mo kayang itago ang lahat ng ito ng mas matagal. Tumingin si Rhea kay Selena na nakatingin sa kanya na may halong takot at pagkalito. Selena, hindi kita galit. Sa totoo lang, naiintindihan kita. Ngunit kailangan mong malaman na ang lalaking ito, itinuro niya si Darius, ay hindi magiging iyo. Hindi ngayon, hindi kailanman. Hindi dahil sa akin, kundi dahil hindi niya kayang mahalin ang sinuman ng totoo. Hindi niya kayang maging tapat sa sinuman. Tama na! Sigaw ni Darius, ang boses ay basag. Rhea, huwag mong gawin ito sa harap ng anak ko. Huwag mong... Anak mo? Tumawa si Rhea, ngunit walang saya sa tawa. Darius, may 2 anak ka na sa bahay. 2 anak na hindi mo man lang naalala nung nasa ospital ka ng kabit mo. 2 anak na hindi mo man lang naisip habang ginagastos mo ang pera ng kwartel para sa ibang babae. Tumigil si Rhea, tumingin sa sanggol. Ngunit hindi ko sasaktan ng batang ito. Hindi ko kasalanan ng batang ito, kaya... Kinuha niya ang kahon at inilagay ito sa tabi ng sanggol. Ito ang regalo ko. Hindi para sa iyo, Selena. Para sa anak mo. Para malaman niyang may isang taong nagmamalasakit sa kanya, kahit na hindi siya nito kadugo. Napaluha si Selena. Hindi niya alam kung bakit, hindi niya inaasahan ng kabait, mula sa babaeng ito, ang asawa ng kanyang kabit. Ngunit may kung anong sa mga mata ni Rhea. Isang kabaitan, isang kapayapaan, na hindi niya kayang labanan. Rhea, sabi ni Darius, ang boses ay nanginginig. Pakiusap. Huwag mong sirain ang lahat. Huwag mong... Hindi ko sinisira ang lahat, Darius, sabi ni Rhea mahinahon. Sinisira mo. Sa loob ng maraming taon, sinisira mo na ang lahat. Ang ating pamilya, ang ating kasal, ang ating mga pangako. Hindi ako ang sumira nito. Ikaw. Kinuha ni Rhea ang folder at itinapat ito kay Darius. Narito ang mga dokumento. May 7 araw kang mag-isip. Ngunit hindi ko babaguhin ang desisyon ko. Tapos na. Tumalikod si Rhea, naglakad papunta sa pinto. Tumigil siya, lumingon kay Selena. Alagaan mo ang anak mo, sabi niya mahinahon. At huwag mong hayaang gawin sa kanya ni Darius ang ginawa niya sa mga anak ko. Bago pa makasagot si Selena, lumabas na si Rhea ng silid. Tumayo si Darius, parang estatwa. Hindi siya makakilos, hindi siya makahinga. Tumingin siya kay Selena na nakatingin sa kanya na may halong takot at pagkalito. Tumingin siya sa sanggol na mahimbing na natutulog. Tumingin siya sa folder na puno ng mga dokumento na sisira sa kanyang buhay. Selena, bulong niya, pakiusap, hayaan mo akong ipaliwanag, huwag mo na akong kausapin. Sabi ni Selena, ang boses ay malamig. Umalis ka na. Darius, umalis ka na! Sigaw ni Selena. Hinawakan ang sanggol ng mas mahigpit. Nayon na! Hindi makagalaw si Darius. Tumayo siya sa gitna ng silid, nakatingin sa babaeng hindi na niya kilala, sa anak na hindi pa niya lubos na nakikilala, sa mga dokumento na sisira sa lahat. Pagkatapos dahan-dahan, lumabas siya ng silid. Isinara niya ang pinto. Tumayo siya sa koridor, nakatingin sa walang laman. Pakiramdam niya ay gumuho ang buong mundo sa kanyang paligid. At sa isang sulok, nakaupo sa isang upuan, nakatingin sa kanya si Rhea. Hindi siya umiiyak, hindi siya galit. Nakatingin lang siya sa kanya, mahinahon, tulad ng isang taong matagal ang naghintay sa sandaling ito. Rhea, sabi ni Darius, ang boses ay basag. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon, binigyan kita ng 16 na taon. Sabi ni Rhea, mahinahon. Sapat na. Tumayo si Rhea.
Dinala ang kanyang bag at naglakad papalayo. Hindi siya lumingon, hindi siya huminto. Naglakad siya ng mahinahon. Dala ang kanyang dignidad, habang si Darius ay naiwang tulala sa koridor ng ospital. Hawak ang folder ng kanyang pagkawasak. Sandali ang lumipas na tila isang siglo. Nakatayo pa rin si Darius sa koridor ng ospital, hawak ang folder na para bang ito ang pinakamabigat na bagay na kanyang kinalas. Ang bawat pangalan sa mga dokumento, ang kanyang pangalan, ang pangalan ni Selena, ang mga numero ng account, ang mga transaksyon, ay parang mga saksak sa kanyang dibdib. "Ria!" bulong niya. Nuit, wala na siya. Bumukas ang pinto ng silid ni Selena. Nasa loob siya, hawak ang bagong sila na si Camila, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Darius? Anong nangyari? Bakit ka nakatayo dyan?" Hindi siya nakasagot. Pumasok siya sa silid, isinara ang pinto at huminga ng malalim. "Kailangan natin pag-ustitapan." "Ano? Anong nangyari?" Umupo si Selena sa gilid ng kama. Ang sanggol ay payapang natutulog sa kanyang mga bisig. Si Ria, alam niya ang lahat. Inilapag ni Darius ang folder sa mesa. May dala siyang mga dokumento, mga bank statement, mga transaksyon, mga mensahe. Nanlaki ang mata ni Selena. "Paanong, at hindi lang yon?" Pinunasan ni Darius ang kanyang muka. "May recording daw siya. Ikaw daw ang nagsalita." Namilog ang mga mata ni Selena. "Anong recording? Hindi ako..." Bumukas ang pinto nang walang katok. Nakatayo si Ria sa may pinto at hawak ang isang maliit na voice recorder. Hindi siya nakangiti, hindi siya galit. Tahimik lang siyang pumasok, isinara ang pinto at tumabi sa bintana. "Hindi pa tapos ang usapan," sabi ni Ria. Ang boses ay kalmado. "May isa pa akong bagay na kailangan ninyong marinig." "Diyos ko, Ria?" sabi ni Darius. Ang boses ay puno ng pagsusumamo. "Sapat na! Huwag mo nang..." "Hindi pa sapat, Darius." Binuksan ni Ria ang recorder. "Kailangan mong marinig kung ano talaga ang sinasabi ng babaeng ito sa likod mo." Umalingaw-ngaw sa silid ang boses ni Selena. Malinaw, walang pag-aalinlangan, at nakakasakit. "Hindi ko siya mahal, alam mo ba? Pero kailangan ko siya. Kailangan ko ang pera niya, kailangan ko ang bahay na iyon. Kapag nag-file na siya ng divorce, makukuha ko ang lahat. Ang tanga niya, akala niya mahal ko siya." Tumigil ang recording. Ang katahimikan ay bumagsak sa silid na parang isang pader na gumuho. Nakatingin si Darius kay Selena. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. "Selena, totoo ba yan?" Namumutla si Selena. "Hindi! Hindi totoo yan! Sino ang nag-record niyan? Siya ba? Kasinungalingan yan!" "Hindi kasinungalingan," sabi ni Ria mahinahon. "Na-record ko yan nung isang linggo, nang mag-usap tayo ng kaibigan mo sa coffee shop sa Green Hills. Nakaupo ako sa mesa sa tabi ninyo. Hindi mo ako napansin." Nanlaki ang mga mata ni Selena. "Ikaw?" "Oo, ako." Tumingin si Ria kay Darius. "Alam kong hindi mo ako pinakinggan kailanman, Darius. Kaya naisip ko, baka mas marinig mo ang boses ng babaeng mahal mo." Hindi makapagsalita si Darius. Nakatayo siya, at mundo ay umiikot sa kanyang paligid. Ang babaeng kanyang pinagkanlungan, ang babaeng kanyang pinaglaanan ng pera at oras at pangarap, hindi siya mahal. Hindi kailanman. "Selena," sabi niya, ang boses ay basag. "Sabihin mo sa akin na hindi totoo yan. Sabihin mo." "Siyempre hindi totoo!" Umiiyak na si Selena, ngunit hindi siya tumitingin sa kanyang mga mata. "Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Pinaglaban mo na ba ang lahat ng ito para mawala na lang? Pero narinig ko ang boses mo, na-edit yan! Pwede mong i-edit ang recording." Sumigaw si Selena, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Tahimik na nagsalita si Ria. "Hindi ko na-edit yan. May original copy ako sa cloud at may kopya na rin ng abogado ko. Kung gusto mo, maaari mong ipa-examine sa eksperto." Lumingon si Darius kay Ria. "Bakit mo ginagawa ito? Bakit na yon?"
Dahil karapat-dapat mong malaman ang totoo, sabi ni Rhea. At dahil kailangan mong malaman ang lahat bago ka gumawa ng desisyon. Kumuha si Rhea ng isang piraso ng papel mula sa kanyang bag. Ito ang huling balita, Darius. Kaninang umaga, nag-file ako ng formal complaint sa inyong unit. Nag-send ako ng kopya sa Office of the Ombudsman, sa AFP, at sa Civil Service Commission. Nanlamig ang buong katawan ni Darius. Ano? Na-freeze ang lahat ng iyong accounts. Nasuspendido ka sa trabaho habang iniimbestigahan. Inilapag ni Rhea ang papel sa mesa. Ang mga dokumentong dinala ko, ang mga bank statement, ang mga transaksyon, ang mga ebidensya ng katiwalian, lahat yan ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Hindi mo pwedeng gawin yan. Sigaw ni Darius, ang kanyang boses ay puno ng takot at galit. 16 na taon tayong kasal. Paano mo? 16 na taon? Ulit ni Rhea. Ang kanyang boses ay tahimik, ngunit matatag. 16 na taon akong naging tapat sa'yo. 16 na taon kong inalagaan ng bahay, ang mga anak, ang iyong pangalan. At paano mo ako binayaran? Sa pamamagitan ng pagsisinungaling, sa pamamagitan ng pagtatago, sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera sa ibang babae. Pero, hindi ako galit, Darius. Hindi na ako galit. Tumingin si Rhea sa kanyang mga mata. Naawa na lang ako sa'yo. Dahil sa lahat na iyong pinaghirapang itago, sa lahat na iyong itinayo, wala kang natira. Rhea, pakiusap. Lumuhod si Darius sa harap niya. Bigyan mo ko ng pagkakataon. Aayusin ko ang lahat. Iiwan ko si Selena, ibabalik ko ang pera, gagawin ko ang lahat. Huli na ang lahat, Darius. Umiling si Rhea. Ang mga desisyon na ginawa mo sa nakalipas na 2 taon ay nagdala sa'yo sa sandaling ito. Hindi ako ang nagwasak sa'yo. Ikaw mismo. Tumingin si Rhea kay Selena na nakaupo pa rin sa kama. Hawak ang sanggol, ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisingi. At ikaw, Selena, sana ay maging masaya ka sa kanyang wala ng pera. Sana ay sapat na sa'yo ang pagmamahal na hindi mo kailanman naramdaman. Wala kang karapatang, simula ni Selena, ngunit naputo siya nang marinig ang kanyang sariling boses mula sa recorder na muling pinatugtog ni Rhea. Ang tanga niya, akala niya mahal ko siya. Napahinto si Selena, hindi siya makapagsalita. Ang sarili niyang mga salita ay bumabalik sa kanya, at sa sandaling yon, alam niyang wala ng takas. Tahimik na binuksan ni Rhea ang kanyang bag, kinuha ang kanyang susi at tumayo. Tapos na ako dito. Hindi na ako babalik. Dadalhin ko ang mga bata, sabi niya. Ang boses ay mahinahon, ngunit tiyak. Sasabihin ko sa kanila ang totoo, hindi lahat. Ngunit sapat na upang malaman nila kung bakit hindi na tayo magkasama. Rhea, wag! Paalam, Darius. Tumalikod si Rhea at naglakad papunta sa pinto. Hindi siya lumingon, hindi siya huminto. Naglakad siya ng may dignidad, dala ang kanyang bag, habang ang kanyang mga hakbang ay umaalingaw-ngaw sa koridor ng ospital. Naiwan si Darius na nakatayo sa gitna ng silid, hawak ang folder ng kanyang pagkawasak. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang kanyang isip ay puno ng mga imahe. Ang kanyang mga anak, ang kanyang bahay, ang kanyang karera, ang kanyang pangalan. Lahat ng iyon ay nawala sa isang hapon. Tumingin siya kay Selena na nakaupo pa rin sa kama, ang sanggol na umiiyak na sa kanyang mga bisig. Sa unang pagkakataon, nakita niya siya ng malinaw. Ang babaeng hindi siya mahal. Ang babaeng nagkunwari. Ang babaeng sumira sa kanyang mundo. Selena, sabi niya, ang boses ay puno ng pait. Sana ay sulit ang lahat ng ito sa'yo. Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa kanya. Ang mga mata ay puno ng takot at pangamba. Hawak ang sanggol na ngayon ay kanilang tanging natitirang koneksyon. Tumalikod si Darius at lumabas ng silid. Naglakad siya sa koridor. Ang mga hakbang ay mabigat. Ang kanyang mundo ay gumuho. Nang marating niya ang exit, tumigil siya at tumingin sa likod. Ang ospital, ang silid, ang babaeng kanyang inakalang mahal niya. Lahat yon ay bahagi na ng nakaraan. At sa sandaling yon, napagdanto niya ang katotohanan na sinabi ni Rhea. Wala na siyang natira. Wala na siyang pamilya.
Wala na siyang karera. Wala na siyang dignidad. Lahat ng kanyang pinaghirap ang itago, lahat ng kanyang itinayo ay nawasak sa isang hapon ng katotohanan. Ang opisina ay tahimik nang buksan ni Darius ang pinto. Hindi tulad ng dati na bumabati sa kanyang mga sundalo at kawani, na yon ay walang tumingin sa kanya. Ang mga mata nilang lahat ay nakatitig sa kanya. Ngunit hindi tulad ng dati na may paggalang. Na yon ay may halong awa at pagkondena. Ang bawat hakbang niya sa koridor ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. Ang bawat yabag ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Iniabot sa kanya ng aide ang isang sobre na may opisyal na selyo. Hindi na niya kailangang basahin pa. Alam na niya ang laman. Ngunit pinilit pa rin niyang buksan ito, para bang may bahid pa ng pag-asa na nagkakamali siya. Ang mga salitang suspendido at imbestigasyon ay tila sumisigaw sa kanya mula sa puting papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang dokumento. "Sir," mahinang sabi ng aide, "may hearing po kayo sa Huwebes. Inaasahan po nila ang inyong presensya." Hindi sumagot si Darius. Tiningnan niya ang mga larawan sa dingding ng opisina. Ang mga medalya, ang mga sertipiko ng karangalan, ang mga litrato ng kanyang mga kasamahan. Lahat ng yon ay tila mga multo na ngayon. Mga alaala ng isang taong hindi na siya. Ang taong yon ay wala na. Lumabas siya ng kampo nang hindi lumilingon. Ang sasakyan niya ay parang kabaong habang minamaneho niya pa uwi. Ang Maynila ay maingay at puno ng buhay. Ngunit para sa kanya, ang lahat ay tila nasa mabagal na galaw. Ang bawat ilaw trapiko, bawat taong tumatawid, bawat ngiti ng estrangyo, lahat ay paalala na ang mundo ay patuloy na gumagalaw, ngunit ang kanyang mundo ay tumigil na. Pagdating sa kanilang subdivision, napansin niyang kakaiba ang pakiramdam. Ang mga kapitbahay na dating bumabati sa kanya ay tila umiiwas ng tingin. Ang isa, si Aling Mila, ay mabilis na pumasok sa kanilang bahay nang makita siya. Hindi na siya nagtaka. Ang balita ay mabilis kumalat. Sa mga opisina, sa mga simbahan, sa mga salasalan. Ang dating kagalang-galang na si Teniente Coronel Darius Villanueva ay isa ng paksa ng tsismis at pagkondena. Pinarkada niya ang sasakyan sa harap ng kanilang bahay. Ngunit bago pa man siya bumaba, napansin niyang may kakaiba. Ang mga kurtina ay sarado. Ang mga ilaw ay patay. Ang gate ay nakalock. Bumaba siya at nilapitan ng gate, hinila ito. Nakalock nga. "Rhea?" Tawag niya, ngunit ang kanyang boses ay tila nalunod sa katahimikan. Kumuha siya ng susi at binuksan ang gate. Ang daanan papunta sa pintuan ay tila mas mahaba kaysa dati. Binuksan niya ang pinto, ang susi ay pumasok, ngunit hindi ito umikot. Sinubukan niyang muli at muli, ngunit hindi talaga bumubukas. Ang lock ay pinalitan. "Rhea! Mga anak!" Sigaw niya, katok ng katok. Ngunit walang sumasagot. Ang katahimikan ay sapat na sagot. Umupo siya sa hagdan ng beranda. Ang ulo ay nakayuko. Ang mga kamay ay nakakuyom. Ang mga kuko ay tumutusok sa laman. Ang bahay na ito, ang tahanang ito, ay hindi na kanya. Ang mga anak niya, ang asawa niya, ang buhay na kanyang itinayo, lahat ay naglaho na parang bula. Kumuha siya ng cellphone at binuksan ang mga mensahe. Daan-daang hindi pa nababasang mensahe. Ang iba ay mula sa mga kasamahan, ang iba ay mula sa mga kamag-anak. Binuksan niya ang isa, mula kay Kapitan Reyes, isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaan. "Sir, hindi ko alam kung paano sasabihin ito, ngunit labis akong nadismaya. Hindi ko inaasahan na ganito. Sana po ay magkaroon kayo ng lakas na harapin ang mga kahihinatnan." Ang isa pang mensahe mula kay Major Santos, ang kanyang kabarkada sa akademya. "Darius, hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo, ngunit alam mo, ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang pagkawala ng iyong karera, kundi ang pagkawala ng tiwala ng mga taong naniniwala sa'yo. Hindi kita kayang tingnan sa mata. Maginggat ka." Binasa niya ang bawat mensahe, ang bawat salita ay tila kutsil, yun na tumutusok sa kanyang dibdib. Ang mga taong ito, ang mga kasamahan, ang mga kaibigan, ay mga taong kasama niya sa mga laban,
sa mga tagumpay, sa mga pagsubok. At ngayon ang lahat ng yon ay nasira ng kanyang mga kasinungalingan. Tumayo siya at naglakad papasok sa likod bahay. Ang hardin na dating inaalagaan ni Rhea ay nalanta na. Ang mga halaman na dating sariwa at berde ay tila nalalanta rin, katulad na kanyang puso. Binuksan niya ang pinto sa likod. Ito ay bukas. Pumasok siya sa kusina. Ang bahay ay tila nagyelo sa oras. Ang mga gamit ni Rhea ay wala na. Ang mga larawan sa dingding ay tinanggal. Ang mga paboritong tasa ni Rhea ay wala na sa cabinet. Ang mga laruan ng mga bata ay wala na sa sala. Ang bahay na ito ay tila isang balangkas. Nariyan pa ang mga pader, ngunit ang buhay ay wala na. Umakyat siya sa ikalawang palapag, sa silid ng mga bata. Ang mga kama ay walang kumot. Ang mga aparador ay halos walang laman. Sa dingding may natirang isang papel, isang drawing ng kanyang anak na si Mika, na may sulat, "Para kay Papa, mahal kita." Kinuha niya ang papel at niyakap ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang itinago, ang lahat ng kanyang itinayo, ay nawasak. Hindi sa isang araw, hindi sa isang linggo, kundi sa isang hapon. Isang hapon ng katotohanan. Bumaba siya at naupo sa sala, sa sahig, sa gitna ng mga kahon na walang laman. Ang katahimikan ay nakabibingi. Ang bahay na dating puno ng tawanan at ingay ng mga bata ay tila isang libingan. At siya ang bangkay na nakahiga sa loob. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na humawak ng baril. Ang mga kamay na pumirma ng mga dokumento. Ang mga kamay na yumakap sa kanyang mga anak. Ang mga kamay na ito ay nagtaksil sa lahat ng kanyang minahal. Kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ang mga larawan. Ang mga larawan ng kanyang mga anak, si Mika, si Andre, ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga tawanan, ang kanilang mga yakap. Ang bawat larawan ay isang paalala ng kanyang pagkawala. Ang bawat ngiti ay isang saksak sa kanyang puso. "Ano bang ginawa ko?" Bulong niya sa sarili. Ang boses ay basag at mahina. Ngunit walang sumasagot. Ang bahay ay tahimik. Ang mundo ay tahimik. At sa katahimikang iyon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga kasalanan, ang bigat ng kanyang mga kasinungalingan, ang bigat ng kanyang pagtataksil. Lahat ng kanyang itinago, lahat ng kanyang itinayo ay nawasak sa isang hapon. Umupo siya doon sa gitna ng walang laman na bahay hanggang sa lumubog ang araw. Ang dilim ay dumating, ngunit hindi niya ito napansin. Ang kanyang mundo ay dilim na rin. Wala na siyang natira, wala na siyang pamilya, wala na siyang karera, wala na siyang dignidad, wala na siyang ilusyon ng pag-ibig. At sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Darius Villanueva ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Ang malamig, mabigat, at walang katapusang pag-iisa ng isang taong nawala ang lahat. Ang mga araw pagkatapos ng pagguho ng kanyang mundo ay dumaan kay Darius na parang mga anino, walang anyo, walang kulay, walang patutunguhan. Natuto siyang bumangon sa umaga dahil walang ibang pagpipilian, hindi dahil may dahilan pa siyang mabuhay. Ang bahay na dating puno ng mga bakas ng pamilya ay naging isang museo ng kanyang mga pagkakamali, at bawat sulok nito ay sumisigaw ng mga alaalang ayaw niyang harapin. Isang Martes ng umaga, dumating ang sulat. Puting sobre, opisyal na selyo ng korte, at ang pangalan niya ay nakasulat ng formal sa harapan. Hindi na siya nagulat. Sa mga nakaraang linggo, ang mga papeles ay dumarating na parang mga alon, suspensyon, investigasyon, demanda. Ngunit nang buksan niya ang sobre at mabasa ang unang linya ng petisyon para sa diborsyo, may kung anong bumagsak sa kanyang dibdib na mas mabigat pa sa lahat ng nangyari. Ang pangalan ni Rhea Villanueva ay nakatatak sa dokumento. Hindi na Rhea Villanueva, Rhea Santos, ang gamit niyang pangalan sa petisyon. Ang pagbabagong yon, na tila maliit na detalye, ang naghatid sa kanya sa realidad. Hindi na siya ang kanyang asawa. Hindi na siya kailanman magiging. Nabasa niya ang buong dokumento. Hindi humihingi si Rhea ng anumang suporta.
hindi humihingi ng bahay, hindi humihingi ng pera. Ang hinihiling lamang niya ay ang legal na pagwawakas ng kasal at ang ganap na pangangalaga ng kanilang 2 anak. Wala siyang hinihingi sa kanya maliban sa kalayaan. Umupo si Darius sa sopa, hawak ang mga papeles at napagtanto na kahit sa pag-alis, si Rhea ay nanatiling marangal. Hindi siya naghiganti, hindi siya nagpahiya. Tahimik na binuo niya ang kanyang paglaya at iniwan siya sa kanyang mga piniling kahihinatnan. Ang pagdinig ay naganap makalipas ang 2 linggo. Nakatayo si Darius sa harap ng hukom. Nakikinig habang binabasa ang mga kaso laban sa kanya. Mga kaso ng katiwalian, paglabag sa tungkulin, at paggamit ng pondo ng gobyerno para sa personal na kapakanan. Ang kanyang abogado ay nagsalita, ngunit ang mga salita ay tila nagmumula sa malayo. Hindi siya nakipagtalo. Hindi siya nagpaliwanag. Nang tanungin siya ng hukom kung paano siya tumutugon sa mga akusasyon, sumagot siya ng may mahinahon at malinaw na boses. Umaamin po ako sa mga kasong ito. Ang bulong ng pagtataka ay kumalat sa silid. Ang ilag dating kasamahan na dumalo ay nagkatinginan, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Ang isang tao na minsang itinuturing na haligi ng integridad ay nakatayo na ngayon, nakayuko ang ulo. Tinatanggap ang kanyang pagbagsak ng walang pagtutol. Nang matapos ang pagdinig, lumabas si Darius sa gusali ng korte. Ang sikat ng araw ng hapon ay tumama sa kanyang muka, at sa unang pagkakataon sa mga linggo, naramdaman niya ang init nito. Ngunit ang init na yon ay hindi nagdulot ng kaginawahan. Ito ay nagpaalala lamang sa kanya na ang mundo ay patuloy na umiikot, kahit na ang kanyang sariling mundo ay tumigil na. Naglalakad siya papunta sa kanyang sasakyan nang may makita siyang pamilyar na figura sa kabilang kalsada. Ang kanyang puso ay tumigil sandali. Si Rhea. Nakatayo siya sa harap ng isang cafe. Hawak ang isang paper cup. Nakatingin sa malayo na para bang may hinihintay. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maluwag at suot niya ang simpleng damit na kulay cream. Isang bagay na hindi niya karaniwang isinusuot nung sila ay magkasama pa. Mas magaan ang kanyang tindig, mas malaya ang kanyang mga kilos. Ang mga balikat na dati tila laging may daladalang bigat ay tuwid na ngayon. At pagkatapos ay dumating ang mga bata. Paragraphs, ang kanyang anak na babae, si Mia, ay tumakbo papunta kay Rhea na may dalang ice cream. Ang kanyang tawa ay kumalat sa hangin. Sumunod ang kanyang anak na lalaki, si Andre, na may dalang libro, at nangumiti kay Rhea ng isang bagay na sinabi nito. Si Darius ay nanatiling nakatayo, hindi makagalaw. Ang kanyang pamilya, ang kanyang dating pamilya, ay nasa harapan niya at hindi nila siya nakikita. At kahit na makita nila, hindi na siya bahagi ng kanilang mundo. Ang mga ito ay mga taong minsan niyang minahal, at ang pagmamahal na yon ay pinatay niya gamit ang kanyang sariling mga kamay. Nakita niya si Rhea na yumakap kay Mia. Pinunasan ng ice cream sa pisngi ng bata at pagkatapos ay may sinabi na ikinatawa ng dalawa. Ang kanyang ngiti, ang ngiting yon na minsan niyang nakikita tuwing umaga, ang ngiting yon na kanyang binaliwala, ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi niya napagtanto kung gaano niya ito namimiss hanggang sa sandaling yon nang hindi na ito para sa kanya. Isang sasakyan ang huminto sa harap ng cafe. Isang lalaki ang bumaba. Isang lalaking hindi niya kilala. Lumapit ito kay Rhea, binuksan ang pinto para sa kanya at nangumiti sa mga bata. Hindi niya marinig ang kanilang usapan, ngunit nakita niya kung paano tumango si Rhea, kung paano siya ngumiti pabalik sa lalaking yon, at kung paano sumakay ang kanyang mga anak sa sasakyan ng walang pag-aatubili. Ang sasakyan ay umalis at si Darius ay nanatiling nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan, pinapanood itong mawala sa kanto. Ang kanyang dibdib ay masikip, ngunit walang luha ang dumating. Wala na siyang karapatang umiyak para sa mga taong kanyang iniwan. Bumalik siya sa bahay, kung matatawag pa man yon na bahay. Ang mga muebles ay nanatili, ngunit ang diwa ng tahanan ay matagal nang nawala. Ang mga larawan ng pamilya na dati nakasabit sa dingding ay tinanggal ni Rhea, at ang mga bakas ng kanyang presensya ay nabura na parang hindi ito umiral. Umupo siya sa kanyang lumang upuan, ang parehong upuan kung saan siya nakaupo noong gabing natuklasan niyang wala na ang lahat.
Ang katahimikan ay bumabalot sa kanya, at sa katahimikan yon nagsimula siyang magmuni-muni. Naisip niya si Selena. Ang babaeng yon na minsan niyang inakala na nagmamahal sa kanya, ang babaeng nagdala ng kanyang anak, ang babaeng nagpahamak sa kanya. Saan kaya siya ngayon? Narinig niya mula sa isang kaibigan na si Selena ay lumipat na sa ibang bansa. Dala ang pera na kanyang ibinigay. Iniwan ang bata sa pangangalaga ng kanyang lola. Hindi niya alam kung paano ito mararamdaman. Galit, kalungkutan, o kawalang interes. Ang lahat ay tila malabo na sa kanya. Naisip niya ang kanyang mga anak. Si Mia na dati tumatakbo sa kanya tuwing umuuwi siya ng maaga. Si Andre na minsang nagsabi na gusto niyang maging katulad niya kapag lumaki. Ano na kayang iniisip nila sa kanya ngayon? Ano na kayang sinabi ni Rhea sa kanila tungkol sa kanilang ama? Hindi niya alam, at marahil ay hindi na niya malalaman. Naisip niya si Rhea. Ang babaeng tahimik na nagtiis sa loob ng maraming taon, ang babaeng hindi kailanman nagreklamo, ang babaeng naghintay hanggang sa tamang panahon upang ilantad ang katotohanan. Hindi siya galit sa kanya. Hindi niya kaya. Sa katunayan, sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang bagay na malapit sa paghanga. Hindi siya umiyak nung hinarap siya nito sa ospital. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmakaawa. Tahimik niyang inilatag ang ebidensya. Tahimik na iniwan ang kanyang desisyon sa korte. At tahimik na nagpatuloy sa kanyang buhay. Ang kanyang pag-alis ay hindi isang pagkatalo. Ito ay isang tagumpay ng katahimikan laban sa ingay ng kanyang mga kasinungalingan. Ang gabi ay dumating, at si Darius ay nanatiling nakaupo sa dilim. Ang mga papeles ng diborsyo ay nasa mesa sa harap niya, hindi pa napipirmahan. Hindi niya alam kung bakit siya nag-aalangan. Marahil ay may bahagi sa kanya na umaasa na may magbabago, na ang lahat ay isang bangungot lamang na kanyang gigisingan. Ngunit ang katotohanan ay hindi nagbabago. Ang katotohanan ay nananatili, malamig at matigas, tulad ng mga papeles na nasa harapan niya. Kinuha niya ang panulat. Ang kanyang kamay ay nanginginig, ngunit hindi siya huminto. Lagda niya, Darius Villanueva, ay lumitaw sa ilalim ng liwanag ng lampara, at sa sandaling yon, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam ng paglaya. Hindi ang paglaya ng isang taong malaya, kundi ang paglaya ng isang taong sa wakas ay tumigil na sa pagtakbo. Inilapag niya ang panulat, tumayo, at lumakad papunta sa bintana. Ang buwan ay mataas sa kalangitan, at ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa malayo. Sa isang lugar sa mga ilaw na yon, si Rhea ay natutulog ng payapa kasama ang kanilang mga anak. Sa isang lugar sa mga ilaw na yon, nagsisimula siya ng isang bagong buhay, isang buhay na wala siya. At si Darius, na nakatayo sa kanyang walang laman na bahay, ay sa wakas ay tinanggap ang kanyang kapalaran. Ang kanyang mga kasalanan ay kanyang daladala, at ang kanyang mga kahihinatnan ay kanyang haharapin. Walang takas, walang pag-asa ng pagbabalik, walang ilusyon na natitira. Ang tanging natitira sa kanya ay ang katotohanan, ang malamig, malupit, at walang humpay na katotohanan na siya mismo ang pumili. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na siya tumakbo mula dito. Kaya pala, ganun pala yon. Minsan, ang mga taong tahimik, ang siya pang may pinakamalalim na kaya. Si Rhea, hindi siya nagpatalo sa galit o sa sakit. Pumili siyang manahimik. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil hinihintay niya ang tamang panahon para magsalita ang katotohanan. At nang magsalita na ito, hindi na ito maaaring isara pa. Si Darius, nawala sa kanya lahat. Ang pamilya, ang karera, at ang ilusyong akala niya ay pag-ibig, pero sa pagkawalong yon, natagpuan niya rin ang tanging bagay na hindi na niya kayang takasan, ang kanyang sarili, at ang mga pagkakamaling siya mismo ang pumili. Sa kabilang dako, si Rhea, nagpatuloy ang buhay. Hindi man siya nag-iwan ng matinding sigaw o masasakit na salita. Ang katahimikan niya ang naging pinakamalakas na paalam. Kasi minsan, ang pinakamagandang regalong maibibigay natin sa sarili ay ang paglayo sa mga bagay na sumasakit na sa atin. Salamat sa pagsama sa kwento ng pamilyang Villanueva. Sana ay may natutunan tayo na ang pagmamahal,
ay hindi nasusukat sa mga salita, kundi sa mga pagkilos. At na ang tunay na lakas ay hindi laging maingay. Minsan, ito ay nasa tahimik na pagtayo, sa pagpili ng sarili, at sa paghakbang patungo sa liwanag. Hanggang sa muli nating pagkikita mga kaibigan, ingat lagi,